Hapon na naman. After like 10 hours of working, 10.5 hours of working, uuwi na ako. Pero marami pang gagawin sa bahay. Ngayon, ikukwento ko naman ang buhay naming mag-amo. Employer-employee relationship. Habang ako po ay naglalakad, just keep listening at malalaman natin kung paano ang relasyon naming mag-amo sa araw-araw. Sa 12 years naming magkasama sa trabaho, yung mga unang 2 taon, kinukuha ko ang loob niya, and at the same time, ganun din siya sa akin. Alof. Walang imikan. Sasabihin niya ang mga gawain ko sa bahay, lalo na sa pag-aalaga ng kanyang anak. 1-year-old ang una kong binantayan, or yung anak niya. Ang parati kong kadil ay ang babae na employer. So, bihira akong makipag-deal sa employer kong lalaki. Basta ang sabi, alagaan ko ang kanilang anak na 1-year-old that time. So, yun ang ginawa ko. Kasama ko siyang pupunta sa park nung una. And then, after 2 years of like, yung relation namin ay okay na, may mga time din na pag nag-utos, hindi ko alam kung bakit yung hindi maganda yung dating sa akin. So, hinayaan ko lang na ganun ang aming relasyon. Pero I will never quit. Sabi ko sa sarili ko, dahil maganda silang magpasakod. Yun ang aking unang 2 taon na relasyon sa aking employer. Andito ulit ako sa Young Street right now, kung saan naghahatid ako ng bata banda roon. Sa aking ipagpatuloy ko yung kwento ko noong 2 taon ko na sa aking employer. Ang maganda pala nung mga unang taon, ang unang regalo nila sa akin ay running shoes. Papasok muna ako sa aking store kung saan ako bumibili ng mga gamot. Nagagamot pala ako. Ang aking yung maintenance. Ang bilis. Dumilim ka agad. Anyways, nakabili na ako ng gamot. Let's continue yung kwento ko. So, yun, sapatos ang ibinigay sa akin. Ang favorite kong sapatos. Pero nag-last ng 5 years, syempre. The following year, basta birthday ko yan, nagbibigay sila. Kung hindi man sapatos, basta may bagay na worth $300 ang bigay sa akin. Ayun, isinishare ko naman sa Pilipinas. Anyways, let's continue yung relasyon namin. So, yung 3 taon, nagkaroon na ulit ng pangalawang anak. Hindi pala ako naglilinis that time. Most of the time is like bata. Lutuan ko ang bata, linisan ang pinagkainan, ganun lang kasi may cleaning lady kami that time. And then gumaganda at gumagandang relasyon namin. One time dumating pala ang nanay ko 2015. Anyways, papasok muna ako sa grocery store kasi naubusan ko kami ng pagkain sa aking bahay. Ituloy ko ulit mamaya ang kwento. Pakita ko yung store kung saan ako pumupunta parati. Candies Sobeys Urban. Bibili lang naman ng saging, banana, okay, ito yung supot. 69 cents. Sobrang hinog. Ay, hindi na maganda. So, lahat yan $37. Sushi for tonight, Wednesday night.
May banana, tinapay. Yun ang aming dinner. So, ituloy ko na ang aking kwento. Dito na ako sa Saboy. So, yun. Dumating ang nanay ko noong 2015. Pati ang relasyon nila sa nanay ko. Inimbita nila dito sa bahay. Bagong bahay nila. Binigyan siya ng pagkain kasama ang lolo't lola. Ang lolo't lola yun ang mga alaga ko. So, they entertain my mom na parang yung pag-entertain nila sa akin or yung the way na pakikitungo nila sa akin, ganun din sa nanay ko. So, binigyan siya ng damit, ng pera, kaya tuwang-tuwa ako. So, hindi ko pwedeng iwanan ang employer kong ito dahil sa pagmamahal nila sa lahat ng aking family. Pati mga anak ko, asawa ko. Nag-birthday nga ng asawa ko minsan. 50th birthday ng asawa ko. Isang katutak na alak ang ibinigay. Kaya I'm so happy. So, habang naghihintay po ng aking train, ipagpatuloy ko ang kwento ng aking buhay, ang relasyon ng mag-amo. So, noong natapos ko na ng 3 years sa kanya, gumagaan na yung pakiramdam niya sa akin. Ganon din ako sa kanya. So, nagkaroon ng pangalawang anak hanggang pangatlong anak. And then, nag-12 years na kami. So, yung 12 years na yon, maraming pagsubok na nangyari sa aming dalawa. Sometimes, kung yung hindi na kami nag-iimikan ng isang araw, alam na niya yun kasi nagre-reflect sa aking mata o kaya sa aking mukha kung hindi maganda ang sitwasyon ko. And at the same time, ganun din siya. So, we're going for a walk. Yun ang aming pagpakalma sa aming dalawa. Pag-usapan namin kung ano yung mga ayaw namin sa isa't isa. And then, after like 30 minutes of walking along the area sa aming lugar, doon kami nagkakaroon ng chance na mag-iyakan. Ganoon kami mag-amo. Emotional kaming dalawa. Anyway, ang amo ko pala ay Egyptian. Ang lalaki ay Scottish. So, ang mga anak nila magaganda. So, after na mag-iyakan, magtinginan lang kami. So, are we good? Ganon ang aming plan. Ang aming end ay, are we good? Of course, we are. And then, magyakapan. And we have to say bye-bye. My bus is here. My train is here. Kwento ko ulit next time. Nakalabas na ako pala sa train. Paakyat na ako dito sa amin. Another like 2 minutes. Makakarating na ako sa aking bahay. So, nadamihan ko na yung kwento ko. So, yun po ang relasyon naming mag-amo. Maraming salamat ulit sa pakikinig. At sana'y andyan kayo parati na sumusubaybay sa aking kwento ng buhay. Buhay ni Kael Elkins bilang isang caregiver, bilang isang tao, bilang isang kaibigan. Bilang isang ka-YT, o dito pala sa YT, nakahanap din ako ng mga kaibigan. Ang number 1 na kaibigan ay si Kainaman in Canada. Na hanggang ngayon, siya pa rin ang kaibigan na matuturing na totoo, parang magkapatid. Ganon din pala ang aking employer. Parang magkapatid kami. Sabi nga niya minsan, pag ipinakilala niya ako sa kamag-anak niya, what Elsa wants, Elsa gets. And I said, at the same time, ganun ka rin. Parehas lang tayo. Again, thank you so much for watching and see you again next time. So, yun po ang kwento naming mag-amo.